Okay, we will sing. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kalungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kalungan. Pag-asa namin kaligtasan. Yeah, masarap awitin ang papasalamat sa umaga. At salamat po tayo sa Panginoon. Nandito po tayo pang aralan po ang biblical history on the book of Genesis. At una sa lahat, welcome po natin ang ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa ating live na serye dito sa biblical history at sa ating mga kapatiran na sumusubaybay po sa ating online at kahit na po sa ating YouTube channel na yun po ay atin din pong sinishare sa ating mga kapatid na mga Seventh Day Adventist. Welcome po namin kayo at lubos kami na ipapasalamat dahil kakataon po tayo upang pag-aralan po ang kanyang mga salita. At sa ating pagpapatuloy ay ating pong pasalamatan ng Panginoon sa mga ito na tayo ay ginising at may pagkakataon na makakataon po sa kanyang mga salita. At ang ating nakalipas na pinag-aralan ay ating nakita na ang Panginoon ay talagang nangako at He confirmed His promises kay Abraham. Ngayon ay atin pong pag-aralan ng isang bahagi naman ng kasaysayan na kung saan ay iniligtas ni Abraham si Lot mula sa pagkabihag. Yan po ang ating pag-aralan ngayong umaga. Kaya pasalamat tayo at welcome po. Kumusta po kayo mga kapatid? Okay lang. Okay. Good. Okay. So ngayon ay akin pong i-share sa inyo ang ating pag-aralan. We are now in chapter 14, verses 1 to 17. Abraham rescues Lot. So atin po matunghayan dito sa ating pag-aaral kung paano po na nabihag itong si Lot. Bago pa po ito mga kapatid ng pagsunog sa Sodom and Gomorrah, no? Ang chapter 14 po ay ito ang pagliligtas ni Abraham
Doon sa chapter 19 po, pagliligtas ng Diyos kay Lot. Okay, so atin pong bigyang pansin ang ating prayer thought. Sabi po rito sa Patriarchs and Prophets, page 139, paragraph 2, two of the heavenly messengers departed, leaving Abraham alone with him, whom he now knew to be the Son of God. And the man of faith pleaded for the inhabitants of Sodom. Once he had saved them by his sword, now he endeavored to save them by prayer. Lot and his household were still dwellers there, and the unselfish love that prompted Abraham to their rescue from the Elamites now sought to save them, if it were God's will, from the storm of divine judgment. Alam natin mga kapatid na may judgment na darating, and it will be when Abraham saved Lot from Elaminita, ay talagang he took time to prepare to rescue Lot. Kaya sa ating buhay, God also wanted for us to be rescued from Egypt, from worldliness. So, atin ngayong tungayan kung paano po ang pagliligtas po ni Abraham kay Lot. Ano po bang nangyari na di po ba nagkahiwalay si Lot at si Abraham? Pinapili po ni Abraham si Lot na kung saan ay siya'y manirahan sa nakita niya na talagang green pasture. At ang Panginoon ay nangako muli doon kay Abraham. Pagkahiwalay po nila, ang Panginoon po ay nangako kay Abraham. Kaya nga po ay pinagpala si Abraham doon sa lugar na kung saan ay siya ay naiwan ni Lot. At ngayon ay atin pong matunghayan na nagkaroon ng problema si Lot sa lugar na kanyang pinili. Okay, so with that introduction, tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samot-tiling na nagpapasalamat na nais po ninyo na aming matunghayan at makita po ang pagliligtas sa pamagitan po kay Abraham, na kung saan ay nais po naming matutunan ang mga nangyari po as consequences of our choices, especially with Lot, and kung paano naman po na bilang kanyang uncle ay nagkaroon ng pagkakataon na siya iligtas mula doon sa pagkasakop kay Lot at kinuha ang kanyang mga ari-arian at ito po ay binalik. So ito po ang aming nais na matutunan, na nawa maunawaan po namin bakit nagkaroon ng mga sitwasyon sa kasaysayan ng inyong bayan na kung saan ay nagkaroon ng training for the rescue of Lot in this part of the biblical history. Tulungan kami, Panginoon, na maunawaan namin ito at kasama po ng aming mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po, nawa ang patuloy ninyong basbas ang siyang aming maranasan sa araw na ito. Ito po ay aming samutiling sa madamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, now, dito po tayo sa kasaysayan ng kung paano Abraham rescue Lot, the rebellion of the 5 kings. Dito po natin makikita na within 12 years na pananakop ay nagkaroon ng rebelde, pagrebelde dahil doon sa oppression, dahil sa mga nangyayari po sa lugar na kung saan ay si Lot na naninirahan. So, dito po ay mapansin natin na
ang description kung paano po nangyari ito. Atin pong basahin, buksan po natin yung Biblia. Genesis chapter 14, 1 to 10. Okay? Para po matungayan at makita po kung ano ang pangyayari dito sa bahagi ng ating pag-aaral sa biblical history. Okay? Genesis chapter 14 verses 1 to 10. Sige po. Nang mga araw ni Amraphel, hari ng Shinar, ni Aryok na hari ng Elazar, ni Kadorlaomer na hari ng Elam, at ni Tidal na hari ng mga Goem. Ang mga ito ay nakipagdigma laban kay Bera na hari ng Sodoma, kay Bersha na hari ng Gomora, kay Shenab na hari ng Adma, kay Shemeber na hari ng Zeboyim, at ng hari sa Bela na si Sor. Silang lahat ay nagsama-sama sa libis ng Sidim na siyang dagat na patay. 12 taon silang naglingkod kay Kedorlaomer, at sa ika-13 taon ay naghimagsik. Sa ika-14 na taon ay dumating si Kedorlaomer at ang mga haring kasama niya, at nilupig ang mga Rephaim sa Astarot Karnaim, ang mga Sosita at Saham, ang mga Emita sa Savekeriataim, at mga Heryo sa kanilang kabundukan ng Seir hanggang Elparan na nasa tabi ng ilang. Pagkatapos sila bumalik at tumungo sa Enmespat na siyang Kadesh, at kanilang nilupig ang buong lupain ng mga Amalekita at pati ng mga Amoryo na nakatira sa Hazazon Tamar. At lumabas ang mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Seboyin, Bela na si Sor, at sila'y sumama sa pakikidigma sa libis ng Sidim laban kay Kedorlaomer na hari ng Elam, kay Tidal na hari ng mga Goim, kay Amraphel na hari ng Shinar, at kay Aryok na hari ng Elazar, 4 na hari laban sa 5. Ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng beton, at nang tumakas ang mga hari ng Sodoma at ng Gomora, ang ilan ay nahulog doon, at natira ay tumakas sa kabundukan. Shalom. Okay. So, dito natin makikita na may mga involved na mga hari. So, ibig sabihin sa kapanahon ng iyon ay marami na pong mga nasyon or grupo ng mga taong naninirahan po doon sa mga lugar na iyon. At napansin natin na doon sa pagkabasa ay mayroon pong 12 years. Imagine 12 years po na pangunguna po ni Kedorlaomer na kung saan siya po yung King of Elam. Kaya yung pagkabihag kay Lot ay yun po ay hindi kagustuhan ng Sodoma na mabihag po ang si Lot na naging prominente din sa lugar ng Sodoma at that time. No? So sinabi po rito na for 12 years all the kings. So lahat ng mga haring yun, yung mga 5 kings. Kasi nagkaroon ng itong 9 o siyam na mga hari ay lahat sila nandoon. Okay? 12 years na sa pangunguna at rule ni Kedorlaomer ay hindi sila umalsa, no? 12 years. Pero hindi sila nakatiis. For that 12 years na pangyayari ay on the 13th year, yun na po yung nangyari na nagkaroon na po ng rebellion. Okay? So, na kung saan ay this is part of history na makita natin na nagkaroon po ng awayan, no? The people who lived in Canaan in the days of Abraham were like humanity in general. There
were many among them interested in conquest and domination. Gusto nilang sakupin yung mga lugar na kung saan na hindi naman sakop nila, no? The Confederation of Kings against Chedorlaomer purposed to free them from his dominion. Dahil itong si Chedorlaomer, talagang he wants to rule. And itong five na hari ay hindi na makatiis, ano? So every villages had been plundered and left ruins, and the countryside was laid waste. The population had been wiped out or led away into captivity. So yun, ito po yung mga pangyayari na kung saan ay makikita natin na involved si Lot po rito dahil si Lot po ay nakatira doon sa Sodoma. At dito nga po sa pamagitan ng pag-alsa ng 5 mga hari na ito ay kasama nga po yung ibang mga hari dito. Sakop po yan 5 against 4 kings. Ang 4 kings po medyo minority po, ano, na kung saan ay dito makikita natin na layunin po ng samahan na ito, sabi po rito, ang mga taong nanirahan sa Kanan noong panahon ni Abraham ay katulad ng mga sangkatauhan, gusto nga sakupin, gusto talagang magkaroon ng rulership. At marami sa kanila ang interesado sa pananakop at dominasyon. Gusto talaga nila magsakop ng isang nasyon na bagamat hindi po nila pag-aari yon. Layunin ng samahan ng mga hari laban kay ito na po, yung nagkaroon ng confederacy na kung saan ay ma-free na sila doon sa dominion or pangunguna po ni Chedorlaomer na kung saan ay gusto nilang malaya na rin. Okay? So ang bawat nayon ay ninakawan at nag-iwan ng mga ng guho at talagang sira po yan. Anong nagkaroon ng pag-aalsa, siyempre pag naggera po ay nagkaroon talaga ng kanya destruction of the places. Kaya ito po yung mga nangyayari na kung saan ay nagkaroon ng pagkabihag, no? At itong 4 kings take Lot and all his possession. So, ibig sabihin mga kapatid, yung nag-alsa na grupo ay natalo, ano? At ang nangyari po ay itong Elamites, ito po yung sumakop sa panahong yon. And they took, kung atin pong patuloy na pagbasahin po sa verses 11 to 12, atin nga pong basahin kung ano po ang nangyayari na doon pagkaroon nila ng awayan o nagkaroon ng gera ay mayroon pong natalo, siyempre. Okay? So, tingnan po natin kung ano pong nangyayari sa verses 11 to 12. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari at pagkain ng Sodoma at Gomora at saka umalis. Dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram na nakatira sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila umalis. Okay, so nakita natin dito na natalo at talagang sinamsam yung lahat ng mga pag-aari ng Sodoma at Gomora. At ito nga po ay naging bihag po si Lot. Okay? Because Lot was Abraham's brother's son. The group of 4 kings involved Abraham. No? Abraham was a man of honor and a guardian of his family. So he would fight for his nephew's life and safety. Kaya ito po yung talagang Abraham care for Lot dahil responsibilidad niya po yun na dahil namatay po ang kapatid ni Abraham ay inalagaan niya po at talagang minahal niya na rin si Lot. Kaya nung narinig niya po na nabihag itong si Lot, ay bagamat itong 4 na mga hari na ito
ay naka-involve po doon at nandoon po si Abraham. Dahil nagkaroon po ng agawan at nagkaroon ng talagang pagsasakop sa lugar na yon, ay nagkaroon po ng pagkabihag. At alam natin na kung saan ay nakita at naramdaman ni Abraham kung gaano kahirap ang pagiging bihag. Kaya ano pong ginawa ni Abraham, no? At hindi lamang si Lot ang binihag, mga kapatid, kundi ang lahat ng ari-arian, all his goods. Since Lot lived among the wicked people of Sodom, we are not surprised he was also taken captives. Dahil natalo nga po yung Sodom, no? Na kung saan ay sinamsam ang mga pag-aari po ng mga taga Sodom and Gomorrah. At isa doon sa mga bihag ay si Lot. Kaya nga po, nung narinig at nalaman po ni Abraham ang pangyayaring ito, anong gagawin niya? Okay? So, ayon po sa mga history na description po ng mga nangyaring ganon na nagkaroon ng gera, ay naiwanan po na marami po ang namatay during the time. At ang lugar po ay talagang desolated din po. Kaya itong mga pangyayaring ito ay mga halimbawa na ng mga pangyayari sa ating panahon ngayon, na kung saan ay nangyayari na pala noon na gano'n ang may mga gera, agawan ng mga lupa, at yan po ay patuloy na nangyayari habang po may gustong mangunguna. So this is actually the events in the past, in the time of Abraham, na mapansin po natin na these are the things na may pagbihag, at ito nga po, involved ang pamilya po ni Abraham. Kaya ano po ang nangyari pagkatapos na narinig, nalaman ni Abraham na binihag si Lot? Ay ito po ang kasunod na pangyayari dito, no? Na narinig niya po yung captivity na yon, at saka ano pong kanyang ginawa? Okay, basahin po natin sa verses 13 to 14. At dumating ang isang nakatakas at ibinalita kay Abram na Hebreo na naninirahan sa mga puno ng ensina ni Mamre na Amoryo, kapatid ni na Eskol at Aner. Ang mga ito ay mga kakampi ni Abram. Nang marinig ni Abram na nabihag ang kanyang kamag-anak, pinangunahan niya ang kanyang 318 mga sanay na tauhan na ipinanganak sa kanyang bahay, at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. Okay. So dito ay mayroon pong nakatakas doon sa pagkabihag. Siyempre, nangyari na natalo nga po yung limang hari, at kasama na po doon yung hari ng Sodoma, at nabihag pa po si Lot. Ngunit mayroon ng katakas at na pag-alaman ni Abraham po na nabihag. Kasi kung hindi po nalaman yun ni Abraham, ay wala pong nagawa, no? So, mayroon pong nakatakas upang itong nakatakas na ito po ang magsumbong at nalaman nga po ni Abraham ang pangyayari ngayon. Kaya Abraham, the Hebrew, ito po yung unang pagkabanggit ng term na Hebrew in the Bible, ano? Na it was probably a reference to the fact that Abraham came from beyond the Euphrates River and had passed over the river to come to Canaan. So ito po yung mga description ng mga tao na kung saan ay dumaan po doon sa river na yon ng Euphrates, na they are called Hebrew. Kaya nga si Abraham dito ay kinilala na Hebrew. So he was actually the progenitor na magdadala po ng lahi ng mga Hebrews or mga Jews. At sabi po rito, he armed his 318 trained servants.
doon po sa pagkasalin sa Tagalog, hindi po masyadong klaro na ito po pala ay nagkaroon sila ng training. He armed his 318 trained servants. This demonstrate the great wealth of Abraham. Kaya dito makikita natin mayaman itong si Abraham. Yumaman po siya sa lugar na kung saan ay pinangako sa kanya ng Panginoon. So this is actually how God's promises had been fulfilled in the life of Abraham, na yumaman siya at nagkaroon po siya ng ari-arian at mayroon po siyang mga tauhan. Imagine 318 na mga servants na he armed them para umaklas at abulin yung pagsakop po kay Lot. Kaya ito po makita natin na he assembled his men, servants, capable of fighting, na kung saan ay talagang nagkaroon po rin sila ng mga armas. So yun po yung mga pangyayari dito sa biblical history na bagamat sa ngayon hindi natin lubos na unawaan bakit nangyayari ito, na yung bayan ng Diyos kasama na po si Abraham ay umalsa at talagang he rescued Lot sa pangyayaring ito. He trained servants. Abraham was a man who walked in faith. Bagamat sabihin natin he walked in faith, yet he was also a prudent man. Siya po ay matalino din na mayroon din po siyang alam patungkol dito sa rescue operation. Abraham kept his own personal army and he apparently kept them trained and ready to defend his interest. Kaya ito po yung makikita natin sa kasaysayan na sa umpisa pa lang ay mayroon din pong proteksyon at may authority na kung saan si Abraham ay nagkaroon po ng grupo ng mga armed forces para po maprotektahan din po ang kanilang sinasamsam or mga pag-aari. At ngayon ay nalaman niya po na itong kanyang pamangkin ay binihag. Kaya nga po ito ay nagkuhan po siya, nagplano po siya. At Abraham's army pursued the confederacy of 4 kings for a long distance to the north. The city of Dan is not far from the northern border of Israel. So ito po yung mga lugar na kung saan ay we need to familiarize, because one of these places na kung saan ay naging naging isang park na kinilala po, na ito po ang naging conquest na hinabol hanggang sa lugar o sa gate ng National Park of Dan, na kung saan yan po yung na-dig out ng mga archaeologists, na mayroon po doong mga artifacts o mga kagamitan na kung saan doon nagkaroon ng awayan at paghabol po ni Abraham hanggat makuha niya po si Lot. Ibig sabihin, itong si Abraham, mga kapatid, ay isang bahagi sa kasaysayan na umaklas at talagang he planned to pursue at kunin, ibalik si Lot doon sa kanyang lugar sa Sodoma. So ito po yung pagplano po ng rescue na kung saan ay nakipaglaban din po. Sa ngayon ay hindi po natin talagang maunawaan paano nangyari ito, na pwede pala ito na magkaroon po ng samahan o grupo ng pag-rescue. This is actually to save life. And ito ay kabahagi po sa kasaysayan na bagamat sabihin natin na si Abraham was a man of faith or siya ay anak ng Diyos. At ito ay pinintulutan sa kasaysayan na ipakita yung pagliligtas. God will also deliver His people, na kung saan ay when the wickedness of the people are evident,
na makikita po natin, God also pave a way that there will be deliverance for His people na walang kalaban-laban mga kapatid ang pamilya ni Lot. Kahit na yung kanyang kayamanan ay kinuha pa doon pagsamsam ng apat na mga hari na yon na kung saan ay binihag at nagkaroon po ng pag-aklas or pag-rescue operation para po kay Abraham na kanyang gustong i-rescue si Lot. Okay, patuloy po dito sa last part ng kanyang pag-rescue sa verses 15 to 17. Tingnan po natin. Sige po, pakibasa nito, 15 to 17. Kinagabihan, sila'y nagpangkat-pangkat laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at sila'y kanilang ginapi at hinabol sila hanggang sa Hoba na nasa hilaga ng Damasco. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari, gayon din si Lot na kanyang kamag-anak, at ang kanyang mga pag-aari, at ang mga kababaihan, at ang taong bayan. Oh, so nakita natin dito mga kapatid na nagkaroon ng strategy. Magaling itong si Abraham. Mayroon din siyang knowledge about military tactics na kung saan ay he divided his forces at hinati niya po mga kapatid. So ibig sabihin, ayon niya na mapagod or mayroon pong alternative na grupo na mag-follow up. So there is a tactic, military wisdom na kung saan ay Abraham had exercised during this rescue operation na he divided the troop na kung saan ay he has 318 soldiers, army, na mayroon pong mga sandata at yun na nga po ay hindi naman na-explain o na-describe kung mayroon po bang namatay sa kanila or whatever, but there is actually pangyayari na talagang may mabawas sa kanilang tropa. Ngunit dito po ay pinapakita lamang na si Abraham po ay may knowledge about this military movement to rescue using the clever tactic of a night attack. Yun po ang ginamit ni Abraham. Kasi kung sa harapan siguro, pag umaga, pag may araw po mga kapatid, ay talagang outnumbered sila. Pero in this part of the biblical history, ay si Abraham ay ginamit niya yung night attack. With his army split into two groups, he succeeded in rescuing Lot and recovering all the plunder, all the goods seized by the partnership of the four kings, and also brought back his brother Lot. Yung kinilala na rin po dito na yung kamag-anak niya. Siyempre, he loved Lot. And all of those goods that had been taken by these four kings ay talagang nakuha po lahat yun. Binalik po sa kung saan ay kung kanino po yan, ibinalik po ni Abraham. So Abraham here actually is as deliverer. He delivered his people, the people that had been taken captives by the Elamites, na kung saan ito po yung nangyari. Unfortunately, Lot moved right back to where he was before in Sodom. Hindi po siya na sumama doon kay Abraham, kundi binalik po siya sa lugar na kung saan siya ay naninirahan sa Sodoma. He refused this warning from God and would eventually lose everything when Sodom and Gomorrah were ultimately judged. Mayroon na pong warning actually ito. Warning sa buhay ni Lot na nakaranas na po siya ng captivity at gusto niya pang mananatili doon sa lugar na yon sa Sodom and Gomorrah. Kaya't hindi po ito kasama doon sa pag-rescue ng Panginoon. Ito po ay unang karanasan na ni-rescue po itong si Lot.
at sa panahong ito ay ginamit po si Abraham para i-rescue si Lot. Ngunit sa chapter 19 po ay matatagpuan natin, makikita natin sa kasaysayan na ang Panginoon na po mismo ang nag-save sa kanyang mga anak. So we may see a story in the account of Abraham's rescue of Lot. We were those of in sin and shame, rescued by one who left his safety and happiness. Our kinsman redeemer went to great trouble and distant, and with his courage and daring defeated the mighty enemy that had put us in bondage, and he took all the enemy's spoil. So ito po ay mga larawan lamang ng mga event din na mangyayari po in the future. Because these are actually the examples. Kaya sinulat po ito ni Moses as record of the history na kung saan ay itong mga pangyayaring ito ay mga halimbawa na mangyayari din po in the future. Kaya ito ay mga dapat take note to these events. Dahil itong mga karanasan ni Lot ay naging karanasan din po ng mga Hebrew, ng mga Jews, ng mga Israelites. Even the Christian today will also experience the same. But God will rescue them. So these are actually the things that we need to thank for. Na kung saan ang Panginoon po ay talagang hindi po nagpapabaya na ang kanyang bayan ay will be delivered from bondage and captivity. The same is with what happened to Lot, na kung saan bagamat naghiwalay po siya at pinili niya po yung greener pasture at mananatili doon sa lugar na yon, ay God has still manifested His grace and mercy to His people. Sabi po rito as comment in Patriarchs and Prophets, page 157, paragraph 2, kung ano po ang inspirational comment po dito sa pangyayaring ito. In Sodom, there was mirth and revelry, feasting and drunkenness. The vilest and most brutal passion were unrestrained. Kaya mga po, mga pangyayari ito as result, as warning as well, na makikita po na kung ito po ang makikita natin sa sanglibutan, there will be coming destruction, mga kapatid. So, in every wickedness that happens in the world, God intervened. Katulad po sa nangyari doon sa mga pamilya ni Seth. They are actually stayed in the mountains, but yet they cannot confine themselves in the mountains. They go to the plain doon po sa mga lahi ni Ham. Kaya nagkaroon po ng wickedness, dumami yung wickedness doon sa lupain na yon, at yun na nga po ang dahilan ng pagkaroon ng flood. So, in this point of the history, yun din po ang nangyayari dito sa panahon ni Lot, na kung saan ay dahil doon sa extravagance and mga kalawayawan ay nangyari po ito, mga kapatid. So the people openly defied God and His law and delighted in deeds of violence, though they had before them the example of antediluvian world. Nakita po nila yung mga halimbawa, alam po nila yun. Kasi si Moses, alam niya nga po for how many years, decades na nangyari po, mga kapatid, na he still had this in mind na kanyang sinulat ang kasaysayan. So mapapansin natin, mga kapatid, na really, Moses was inspired to write the history in order for us to learn many, paulit-ulit po, mga kapatid, na pangyayari, hindi pa naka-learn yung tao. So ito po ay pagpapahayag po sa atin na we need to learn many things that happened in the past na nauulit po, mga kapatid. Sabi rito, though they had before them the example of the antediluvian world and knew how the wrath of God had been manifested in their destruction, yet they follow the same course of wickedness. Ganun pa rin, patuloy pa rin ang wickedness, mga kapatid. Kahit nangyari na yung pagkabihag ng mga Sodomites, na natalo po sila ng Elamites.
na kung saan ay kasama po si Lot na nabihag doon, ay hindi pa po nakalearn ng lesson. So at the time of Lot's removal to Sodom, corruption had not become universal, and God in His mercy permitted rays of light to shine amid the moral darkness. When Abraham rescued the captives from Elamites, ito na po yung comment dito, na si Abraham ang nag-rescue sa mga nabihag doon sa Elamites. The attention of the people was called to the true faith. And Abraham was not a stranger to the people of Sodom, and his worship of the unseen God had been a matter of ridicule among them. So mapapansin natin mga kapatid na hindi lingid sa kaalaman ng mga Sodomites. Yung mga naninirahan po sa Sodom and Gomorrah, kilala nila si Abraham. Kaya yung influensya ni Abraham mga kapatid ay alam na alam ng mga taga Sodoma at Gomorrah. Ngunit ganun pa man, ay nananatili po silang ganun. Kaya nga po ay sa chapter 19 ay mapapansin po natin na lumago ang wickedness at mangyari po na there is a judgment for those people who have not learned a lesson of captivity during the time when Lot was captive also by the Elamites. So sabi pa po rito, Abraham was not a stranger to the people of Sodom, and his worship of the unseen God had been a matter of ridicule among them. But his victory over greatly superior forces and his magnanimous disposition of the prisoners and spoil excited wonder and admiration. Kasi sa verse 17 po, ay mapapansin natin dyan na yung hari ng Sodoma ay sumalubong kay Abraham noong pag-rescue po mga kapatid. While his skill and valor was extolled, none could avoid the conviction that a divine power had made him conqueror. Yun po mga kapatid. Behind Abraham, there is a God who allows it to happen, that it will actually to show that there is a deliverance for God's people. And his noble and unselfish spirit so foreign to the self-seeking inhabitants of Sodom. Kasi hindi lamang si Lot ang kanyang binalik doon sa Sodoma, kundi lahat po ng sinamsam ng hari ng Elamites ay kanya pong binalik. This is actually an evidence of superiority and religion. Superiority of the religion that Abraham was, which he had honored by his courage and fidelity. So ito po yung ating makikita po dito sa kasaysayan na ito, na kung saan ay makita natin yung deliverance ng Panginoon na ginamit din po dito si Abraham actually, na it is to rescue the people and to show to the people that God is behind all. Dahil hindi nila na-expect na mayroon pong isang tao na mag-rescue. So this is actually a revelation, a manifestation of God's deliverance of somewhat parang impossible. But yet God allowed it to happen, that those who had been captives by Satan and other wicked people, God will rescue those people under them. And this was actually a manifestation na kung saan ay God will save His people. And it showed in the history na there is a deliverance, mga kapatid. So, in this part of the history, ay ini-reflection po mga kapatid. Ano po masasabi ninyo dito sa kwan na ito? Mayroon palang confederation, mayroong sama-samahan, or talagang pangyayari po ito sa Bible din. Kaya nga po, hindi tayo magtataka na hanggang ngayon may mga nangyayaring ganon.
Dahil yun na po ang kasamaan ng tao na there are people who wants to dominate, to control, and to para bihagin ka, nasunod-sunuran ka na lang sa kanila. Pero God, in His power, He will rescue His people. Okay? Any reaction po mga kapatid bago tayo mag-close? At bukas po ay malalaman po natin ano pong pangyayari na sunod dahil makamit po siya kay Melchizedek. Okay? So bukas ay there is another exciting na pangyayari po dito sa pag-meet din ni Abraham kay Melchizedek. At alamin po natin kung sino si Melchizedek at kung ano po mga pangyayari. Preparation for another test that will come to the life of Abraham. Okay? Any reaction po? Comment? Ano po ang reaction natin? Mayroon po kayong yung reflection doon sa pangyayaring ito? Sa ato pa, Brother Glenn, good morning to all. Good morning po. Mahitabo po na sa karon. Opo. Kasi pinag-aralan natin ng history ay ang mangyayari po yan na God's people, katulad po mga kapatid, hindi lamang sa physical na captivity, but in our time today, we are actually captives of Satan. Sometimes we have to receive threats, mga kapatid. So Satan is actually taking captives those people who wants to serve the Lord. Na kung saan ay katulad po kay Lot. Lot, according to sa spirit of prophecy, Lot is also a righteous man. Okay? He is a righteous man, mga kapatid. Kaya nga po, God allows him to be delivered. And in this period of time, Abraham was used to deliver and give warning as well to Lot na sana hindi na po mananatili na magkaroon ng wickedness at siya po yung influensya na makita po ng nasa paligid niya. Okay? Any reflection po, Sister Nympha? Meron po kayong comment? O karagdagan? Yes. Yes po, good morning. Pakinig po ako. Yes po. Okay po. Basahin ko lang po kuya yung pinost ko po sa ating chat box Apo. kasi po sa nawawalan ng signal. Nabasa ko po ito sa Patriarchs and Prophets, page 158, paragraph 3. Sabi Aha. po dito, every act of life, however, small, has its bearing for good or for Mhm. evil. Yeah. Faithfulness or neglect in what are apparently the smallest duties may open the door for life's richest blessing or its greatest calamities. It is little things that test the character. It is the unpretending acts of daily self-denial performed with a cheerful, willing heart that God smiles upon. We are not to live for self but for others. Katulad po ng ginawa ni Abraham. Oo. Despite of everything that happened to them, iniligtas niya pa rin si Lot. Mhm. Diba ba? So sabi dito, we are not to live for self but for others, and it is only by self-forgetfulness, by cherishing a loving, helpful spirit that we can make our life a blessing. The little attention, the small, simple courtesies go far to make up the sum of life's happiness, and the neglect of this constitutes no small share of human wretchedness. So, nakita po natin ang naging ang paglakad ni Abraham sa kanyang buhay na sa kabila ng nangyari sa kanya ni Lot na nagkaroon sila ng separation at makikita din po natin kapag hindi po talaga tayo sumusunod sa nais ng Panginoon, tingnan po natin ang nangyari kay Lot. At nagkaroon si Lot ng
ng di po ba yung kanilang paghahatian ng mga property, and that is also happening to us. Honestly, it is I experienced the same thing. So nakita po natin na sa kabila ng lahat ng yan ay pinili pa rin ni Abraham ang ganapin ang kalooban ng Diyos. At dahil sa kanyang pagganap sa kalooban ng Diyos, siya ay patuloy na pinagpala at ginabayan na kung saan ang kanyang puso ay naging faithful sa Panginoon, na naging bunga kung bakit hindi niya pinabayaan si Lot. So sa buhay natin, sa karanasan ni Abraham at ni Lot, ito po isa sa atin na magandang matutunan na We need to rescue rin. Rescue our Yes, brothers and yes. sisters spiritually. Yes, rescue our brothers and sisters spiritually in a way how God commanded us. Hmm. Kasi kapag tayo ay naglilin on din sa ating mga sariling unawa at kaparaanan, hindi rin po ito pinahintulot ng Panginoon. So as what Abraham did, na bagaman may mga weaknesses tayo, but still at the end of the day, nandun ang ating focus sa kung ano ang ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. Amen. Yun. Amen po, Sister Nympha. So napakaganda po yan na reading din at saka reflection na kung saan ay yes, we need to not to be selfish, but if we have seen our brothers and sisters, especially our relatives that are in darkness or in captivity, then we need to rescue them and pray for God's deliverance as well. Na kung saan ito po yung bahagi sa ating pag-aaral sa umagang ito. Yes, Sister Marian? Mo Addition. ni giingon diri sa dakong paglaom ba or the great controversy nga niingon, lain pa nga mensahe sa pasidaan o pahimangno kinahanglan ihatag ngadto sa iglesia. Rescue baya na. Yes, yes. Tama po yun na we are actually rescuing the church. Na God actually wants to deliver them from falsehood or doon sa mga kwan kasi ay mayroon pong mga pangyayari spiritually na even you are in the message or in the truth, but yet these people or some people are not living the truth. Hindi po nandun po sila sa grupo ng mga mananampalataya, pero ang buhay po ay hindi angkop doon sa pananampalataya na kanilang tinanggap. Yun po ang dapat i-rescue po mga kapatid, na this is actually a manifestation or isang halimbawa po natin na hindi po tayo maging selfish, bagamat nakikita po natin na pinili niya po ay mali, o minsan ay ang kwan kasi ng tao, especially mga Pilipino, mayroon po tayong tinatawag na crab mentality, pag nakaangat ka na ay parang kwan, yung umangat din yung isa ay parang ibagsak mo siya. Hindi dapat ganun mga kapatid. Na ito nangyari ngayon kay Lot ay si Abraham ay yumaman siya, maraming ari-arian, maraming tauhan, pero he spent them to rescue not only Lot, but there are also people that had been rescued at the same time. So yan po yung mga lesson na ating ma-learn dito. Hindi lamang doon sa mga bakit na ganito nag-alsa o nagkaroon ng awayan. Hindi po ba tayo ay dapat peacemaker, ganito, ganyan. Pero this is actually different event that happens na kung saan ay nagkaroon ng captivity at yun na nga pinapakita dito mga kapatid na there is a deliverance from those captivity that had experienced by Lot, at yun din po ay warning para sa kanya, at ganon din po sa ating mga pangyayari sa ating buhay na there are events in our lives that we may be captive by Satan. So we need a rescue hands from our brothers and sisters as well, na nandito tayo para mag-rescue din sa kanila, na kung sila ay bumaba or nahulog sa pagkakasala, then we will need to pray for them, rescue them, so that we exercise love as well. Okay? So, mayroon pa po ba? Wala na? Okay, so kung wala na pong habol,
ay pasalamat po tayo sa Panginoon. Medyo nag-late po tayo ngayon, nag-extend po tayo ng konti. At sorry po sa panahon na na-spend po natin na nag-extend po tayo konti sa ating pag-aaral. Ngunit ganun pa man mga kapatid, I hope na naka-learn po tayo ng lesson on this part of the biblical history. Tayo po ay maniklood sa ating pananalangin. Dakila at mabagin po namin Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga leksyon na aming natutunan sa umagang ito na pinapakita lamang dito, Panginoon, na bagamat kami nagkakamali at nagkakasala, ay you want and you exercise to rescue us, and you are using people whom have the love and care for each other. Like Abraham, Panginoon, na nung narinig niya po na nagkaroon ng captivity, ay nagplano po siya to rescue. And therefore, this should be our spirit, O God, na we need to rescue our brothers and sisters as well in the church, that they are na nakita po namin ng liwanag ng katuruan sa Biblia, ngunit may mga kapatiran po kami na hindi po bukas sa mga katotohanang aming tinatanggap spiritually, Panginoon, na they are captives of Satan, na sila po ay ginagamit din ng kaaway para kami po ay mawala. Ngunit ganun pa man, kayo po ang Diyos na nakakaalam na masigit. Kaya nga po't pasalamat at papuri po ang aming binabalik sa inyo. At sa araw na ito, naway ang patuloy ninyong basbas ang aming maranasan, at patuloy kaming mag-aaral at maka-learn po ng mga lesson dito sa serye ng aming biblical history. Tulungan ang bawat isa sa Panginoon, at ang pagpapala ng langit ang siyang aming maranasan. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Magandang umaga po. Brother John, thank you. God bless you sa inyong family dyan sa Kabinti, ano? At thank you so much for taking time and joining with us today. And I hope that tomorrow we will continue on with our study. Okay? So, pasalamat tayo sa Panginoon that God has paved a way for all the things that happens in our lives. Okay? God bless you po. God bless din po, Kuya Glenn. Okay. Bye-bye.